Samantalang si Sinag ay narinig din ng matinis na pagsigaw ni Rain. Halata sa pagsigaw nito ang takot at pangamba, kaya hindi na siya nagsayang ng oras at agad na tinungo kung saan iyon nagmula. Sa yungib pala kung nasaan ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Buot sa malayo'y kita niya rin ang higanting nilalang at nasa gitna ng ginawa nitong sapot ang pinakamamahal niyang dalaga. Nagdilim ang paningin ni Sinag sa gagambang yaon. Ang buwisit na nilalang ay gusto pa yatang gawing pagkain ng kanyang sinisinta. "Rain, huwag kang matakot dyan. Nandyan na ako." Natigil naman sa pagngawa ang dalaga nang marinig ang boses ni Sinag buhat sa malayo. "Bakit mo pa ako sinundan? Pabayaan mo na ako. Hindi kita kailangan." Nalimutan tuloy ng dalaga ang nakaambang panganib sa sariling buhay sa napakalaking gagamba pagkakita niya kay Sinag. Mas umusbong kasi ang pag-aalala niya sa tagpong magkalapat ang labi nito at ng malanding ahas. "Umalis ka, hindi kita kailangan. Kaya kong makawala ritong mag-isa." Nabiglang sambit ng dalaga pero pinagsisihan din niya ang sinabi dahil ngayon ay humahakbang na ng palapit sa kanya ang dambukalang nilalang at nakaamba na ang malalaking galamay at pangil. Namangha naman ang binatang taong ahas sa katapangang sinasambit ng dalaga dahil kitang-kita naman na wala itong magagawa laban sa dambuhalang gagamba. Natuwa na lamang tuloy siya ng lihim. Ang mga babae talaga, sobrang matataas ang ere. Bulong niya sa sarili. "Okay, sabi mo eh. Sige, aalis na lamang ako." Biro at pananakot niya sa dalaga at akmang aalis na. Pero, "Buwisit ka talagang ahas ka. Pababayaan mo nga ako ditong lamunin ng pangit na gagambang ito. Pag nautas ako rito, isinusumpa akong kamukha ng gagambang ito ang magiging lahi nyo ng malanding puting ahas na yon." Ngawa muli ng dalaga at sa pagkakataong iyon ay mas malakas dahil para na itong baboy na kinakatay. Ayun at lumabas din na nagseselos nga talaga ang dalaga. Kanina lamang ay pinagtapat rin ng kapatid niyang si Raya ang nangyari rito kung bakit ito nagtatakbo sa gubat. Nangingiti na tuloy siya dahil mukhang naging epektibo ang kanyang plano at dahil kita niyang nasa harapan na nga ng dalaga ang dambuhalang gagamba kung kaya't nagmadali na rin siyang tulungan ito. Mabilis niyang nilingkis ang gagambang yon hanggang sa maging gulay ang katawan at malagutan ng hininga at pagkatapos sa kanya nilunon ng buo. Nakita tuloy ng dalaga ang nakakatakot niyang anyo sa tuwing lumalapat ng inginain ng hayop. Dahil mula ulo hanggang buntot ay naging ganap siyang malaki at mabagsik na ahas. Tulad rin ng kanyang ama at ng iba pang taong ahas sa dimensyong iyon. Nakatulala namang nanonood lamang ang dalaga sa ginawa ng binatang ahas sa gagamba. Sa totoo lamang ay hindi naman siya natatakot kay Sinag sa pagpapalit anyo nito. Nagugulat lamang siya totoong namangha dahil pambihira talaga ang pangyayaring ganon. "Ano mahal, kaya mo pa bang mahalin ng isang halimaw na kagaya ko?" Tanong ni Sinag kay Rain habang tinatanggal na nito ang dalaga sa loob ng makapal na sapot ng gagamba. "Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal dyan dahil may mahal ka ng iba. Di ba may kasintahan ka na? Mamaya ay magalit pa sa akin ng puting ahas na yon at gawin din akong pagkain." Natawa naman si Sinag sa sinabi ng dalaga. "At sino namang may sabi sa iyong kasintahan ko si Rina? Mahilig ka kasing manubok. Ayan tuloy kung ano-ano ang nakikita mo. Hindi ko kasintahan si Rina." "Sinungaling. Nakita ko kayo kanina na magkalapat ng mga labi at..." Ngunit hindi na siya pinatapos magsalita ni Sinag dahil siniil na siya nito ng matamis na halik sa labi. "Ikaw lang ang gusto at mahal ko, Rain, at hindi si Rina. Malaking pagkakamali lamang ang nakita mo kanina, pero ayos na rin dahil mukhang napagselos kita." Sabay kindat niya sa dalaga. Sukat sa ipinagtapat ni Sinag ay kinurot nito ni Rain ng mariin sa tagiliran. "Wisit kang ahas ka. Paiyak-iyak pa ako kanina. Muntik pa akong lamunin ng malaking gagamba. Yun pala. Mahal mo rin naman pala ako." Napaluha tuloy si Rain sa magkasamang inis at sayang nararamdaman. Masuyo namang pinahid ni Sinag ang luha niya. "Patawad mahal ko kung nasaktan ko ang damdamin mo. Hindi na yun mauulit.
Tinapat ko na si Rina na wala siyang maaasahan sa akin. Ayun, nagalit. Ang lukalukang yun at inakala pa talaga na may pagtingin nga ako sa kanya kaya sapilitan akong hinalkan kanina. Pero maniwala ka rin, hindi ko siya magugustuhan dahil kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Kahit tanungin mo pa si Raya. Gusto lang kitang pagsilosin para malaman ko kung may pagtingin ka nga sa akin. Kaya nagawa kong makipaglapit sa kanya. Mahal kita rin mula pa noong una kitang makita. Muli niyang niyakap ng mahigpit ang dalaga at hinalkan ng ubod ng tamis para iparamdam dito na tapat ang kanyang mga sinasabi. Napahinto rin siya saglit matapos igala ang paningin sa paligid. Ang pangit ng lugar na ito, mahal. Halika't may pupuntahan tayo. At mabilis nitong binuwat si Rain paalis sa madilim na yungib na yon. Halos matamimi naman si Rain sa lugar na pinagdalan sa kanya ni Sinag. Isang tagong kuweba yun sa kubling paraiso ng dimensyon ng mga ito. At sa loob ng kuwebang yun ay may maliit na talon na sa tingin niya siyang nagbibigay ng tubig sa mga halamang naroon upang mabuhay. Halamang namumulaklak ng tulad ng mga bulaklak na palagi ang ipinapasalubong sa kanya ni Sinag. Mayabong iyon sa lugar na yon at napakarami kung kaya't napupuno rin ng mabangong halimbuyak ang loob ng kuweba. Kumukuti-kutitap din ang puting kulay niyo na wari siyang dahilan kung bakit may bahagyang liwanag sa loob. Napakaganda talaga ng bulaklak na yon at parang sobrang pamilyar. Ito ang bulaklak ng nepya. Yan ang tawag sa bulaklak na ito. Yan din ang nagsisilbing pabango ng lahat ng mga kadalagahang taong ahas sa dimensyong ito. Pagkatapos ay pumita si Sinag ng isang piraso ng bulaklak at iniipit sa kanyang buhok. Bagay na bagay sa iyo, mahal, dahil mas lalo kang gumanda. Bulong nito sa kanyang tainga. Kaya bakit pa nga ba nila pipigilan ang kanilang mga damdamin kung kaya't doon mismo sa napakagandang lugar na yon, doon nila pinagsaluhan ng tamis ng kanilang unang pag-ibig, malaya at paulit-ulit. Samantala, nagmamadali namang tinahak ni Rex ang loob ng yungib kung saan siya nakarinig ng pagtili kanina. Malas lamang at nabagalan siyang puntahan ng eksaktong lugar dahil napakadulas ng sahig at maraming lagusan sa loob. Nawala na tuloy ang pagsigaw at ngayon ay hindi niya na yun naririnig pa. Pagod na lamang na napasandalang binata sa gilid ng yungib nang may mahawakan ng kanyang kamay. Inilawan niya yun ng dalang flashlight at gano'n na lamang ang pagkamanga niya sa nakita. Isang napakalaking bahay ng gagamba. Yun lamang ay sira-sira na ang ilang bahagi niyon. Nakaramdam din siya ng biglaan at kakaibang takot dahil sobrang napakalaking gagamba lamang ang pwedeng gumawa ng ganoong kalaking bahay. Alam niya yun dahil isa siyang biologist. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato gamit ang dalang kamera ng may kumikislap na bagay ang natamaan ng lente niyon. Nang kanyang lapitan ay walang iba kundi ang kaliskis ng ahas na kwintas ni Rain na noon ay bigay raw sa kanya kuno nang naging kaibigan nito sa isang malaparaisong lugar. Dahil sa nakitang kwintas ni Rain ay mas lumakas pa ang hinala ng binata na buhay pa nga ang kanyang kasintahan na baka doon sa loob ng yungib niya yun matatagpuan. Kaya lamang ay malakas din ang pakiramdam niya na kakaiba ang lugar na yon. Nararamdaman niyang hindi pangkaraniwan ang lugar kung papasukin niyang mag-isa dahil tiyak na marami pa doong kakaiba't naglalakihang mga nilalang tulad na lamang ng dambuhalang sapot ng gagamba na kanyang nakita. Kinakailangan niya munang magbalik sa labas ng yungib para tumawag ng maraming makakasama upang muling pasukin ang kaloob-looban ng lagusan. Mabilis namang nakalabas ng kuweba ang binata at bumaba ng kabundukan. Pagdating sa lungsod ay agad niyang ipinakita sa amang mga nakuwang larawan. Tulad ng inaasahan, kagaya niya'y labis din ang pagkamangha nito at naging interes kung ano pa nga bang makikita sa loob ng yungib. Natural lamang yun dahil mga biologist sila at isang malaking discovery ang bagay na yun para sa kanila na tiyak na mas magpapatanyag pang lalo sa kanilang mga pangalan. Humanda ka, anak, dahil sa lalong madaling panahon ipapasukin natin ang yungib na yon. Sambit ng ama ni Rex na kakaibang pagkakangisi. Dalawa na ngayon ang layunin ni Rex sa pag-ahon sa bulubundukin ng Sierra Madre, ang makita ang kasintahang si Rain at the same time ay malaman din kung ano-ano pa nga bang kakaibang nilalang na naroon na pwede nilang makita sa loob ng kaduluduluhang bahagi ng yungib. Pero siyempre,
Bago nila pasukin ang lugar ay kailangan nilang maghanda ng mga armas dahil mukhang mapanganib at hindi basta-bastang halugugin ng loob niyon. Samantala, wala namang pagsigla ng ligayang nararamdaman ng dalawang nag-iibigan. Simula nang maganap sa kanilang mainit na tagpo sa loob ng kuweba'y namuhay na silang dalawa na parang mag-asawa sa loob ng kanilang lungga. Pero sa kabila ng kasiyahan ay hindi pa rin maiwasang makadama ng iba yung kalungkutan ni Sinag. Napansin naman ni Rain ang biglaang pagiging matamlay ng kasintahan. Agad niyang tinama ang noo nito at leeg. "May masakit ba sa iyo, mahal? Bigla kayatang tumamlay." Isang araw iyon nang nangunguha sila ng prutas sa kalapit nilang kagubatan. Wala naman, mahal. May inaalala lang ako." Hinawakan din ng binatang taong ahas ang kamay ng dalaga at dinala yon sa kanyang mga labi. Pagkatapos si Mabining dinampian ng halik. "Natatakot ako, Rain." "Ha? Bakit naman? Ano ang dapat mong ikatakot, mahal?" "Sana kung sakali mang bumalik ang alaala mo, hinihiling ko na sa diwata ng bundok na ito na sana'y huwag mo kong katakutan, na sana'y matanggap mo pa rin ako at makilala sa kabila ng nakakatakot kong kaanyuan." "Ano ka ba, mahal? Wala kang dapat na ikatakot. Kung sakali mang magbalik ang alaala ko, katatakutan man kita ngunit paniguradong makikilala ka pa rin ng aking puso." Kasabay ng masuyong paghaplos niya sa pisngi nito, para namang nabunutan ng tinik ang binatang taong ahas sa naging kasagutan ng kasintahan at bagyang ngumiti. "Sana nga, Rain. Sana nga." Piping dasal na lamang nito. Ngunit lingid sa kaalaman nilang dalaway kanina pa palang may mga pares nang nanlilisik na matang nakamasid sa kanilang ginagawa. Walang iba yun kundi si Rina. Si Rina na kababatang taong ahas ni Sinag na may malaking pagkakagusto sa kanya. Labis na puot ang naramdaman nito sa binatang taong ahas dahil sinaktan lamang nito ang kanyang damdamin at pinaasa. Nagpakita ng pagkagiliw ngunit sa huli gagamitin lamang pala siya ni Sinag para pasakitan ang babaeng kalampungan nito ng sandaling yon. Ngayon ay naiintindihan niya kung bakit hindi siya magustuhan ni Sinag. Yun pala may iniibig na itong iba at hindi yung taong ahas kagaya nila kundi isang tao. Pwes ay hindi siya makakapayag na basta na lamang ganon. Mananagot ang babaeng yun na umagaw sa lalaking simula pagkabata niya'y kanyang inibig. Kasalukuyan namang binabagtas na ng grupo ni Rex ang lagusan. Lubang napakahaba niyon at madilim at parang walang katapusan. Wala namang dapat ipangamba dahil marami silang kasamang tauhan at bawat isa'y kargado ng armas. Sa katunayan ay isang buwan pang hinintay nila sa ibaba ng talon para muling makita ang sikretong yungib. Dahil napaka-misteryoso pala nun at kada huling Biyernes lamang ng buwan nagpapakita sa saktong ikatatlo ng hapon. Naging alerto din sila dahil ibang-ibang uri ng kapaligiran. Patunay lamang na sikreto pa ang lugar na yon sa mata ng mga tao. Dumating nga ang kanilang pinangangambahan dahil mula sa kanilang unahan, sa mas madilim na parte ng yungib ay may lumikha ng pagkilos. Hindi naglipat, saglit at halos masindak silang lahat sa nilalang na tumambad sa kanilang mga mata. Isa iyong napakalaking alakdan na nakataas pa ang mga sipit sa unahan at pantusok sa gawing likuran na wari bang handa silang sugurin at salakayin. "Mariosep, sobrang laki naman yan." Yun na lamang ang narinig ni Rex na sinambit ng mga kasamahan nila. Hindi nga naglipat ang sandali at nakita lamang nila ang mga sarili nila na nakikipaglaban na sa malaking nilalang. Pinaulanan yun ng bala ng kanilang mga kasamahan hanggang sa tuluyang humandusay sa sahig ng yungib at tuluyang nawala ng buhay. Agad namang kinuhanan yun ng tissue samples ng mga larawan ng kanyang ama upang eksperimentuhan pagbalik nila sa lungsod. Matapos ang pakikipaglaban sa alakdan ay ipinagpatuloy muli ng grupo ang kanilang paglalakad. Talagang nakakamangha ang kanilang natutuklasan habang patuloy na pinapasok ang nasabing lagusan. Samantala, andoon naman si Raya sa lungga ng mga magkasintahan at matyagang nangungulit na samahan daw siyang mamasyal ni Rain sa isang sulok ng kagubatan dahil may pupuntahan daw silang isang magandang lugar. At tiyak daw na magugustuhan doon ng dalaga dahil marami daw doong magagandang naglalakihang mga paru-paro na dumadapo sa mababangong bulaklak
Wala din daw dapat ipangamba dahil liblib daw ang lugar na yon at walang makakakita sa dalaga. Ayos sanang sumama ni Rain dahil ayaw niyang nahihiwalay kay Sinag, pero napilitan siya sa paanyaya ni Raya dahil baka sumama ang loob. Pinayagan naman sila ni Sinag at sinabihang wag lang magtatagal. Tama nga si Raya dahil napakaganda nga ng lugar na tinutukoy nito at kahit na yata sino ihihinto pa ng dalian ng mundo pag nakitang nakabibighaning tanawin doon. Maraming ang iba't ibang kulay at laki ng paru-paro at nakatutuwang pagmasdan ng pagdapo ng mga yon sa mga nagagandahang bulaklak upang sumipsip ng nektar. Aliw na aliw ang dalawa habang gumagawa ng kwintas at pulseras na yari sa mamunting uri ng dahon at bulaklak. Nagtatawanan pa sila at naghahagigikan dahil nagpapagandahan pa sila ng kanilang mga nagawa. Saglit namang nagpaalam si Raya kay Rain dahil tutungo daw ito saglit sa hindi kalayo ang batis upang uminom ng tubig dahil nauuhaw na raw ito. Sa kanilang pagtatawanan at ikukuha na din daw nito ang dalaga ng prutas dahil baka nagugutom. Samantalang dumating naman ang inaasam na sandali ni Rina dahil tanaw niyang umalis si Raya at naiwang mag-isa ang kinaiinisan niyang dalaga. Sa katunayan ay kanina pa siyang sumusunod sa dalawang babae at naninibugo sa nakikitang pagkakalapit ng loob nito sa kapatid ni Sinag. Hindi na rin ito nagsayang ng sandali at nagmamadaling tinungo ang kinauupuan ng kinaiinisang dalaga. Ang bilis mo namang bumalik, Raya. Magbabayad kang babae ka sa pang-aagaw mo sa binatang aking iniibig. Mabilis namang napalingon si Rain dahil hindi pala si Raya ang nasa likuran niya kung hindi si Rina. Ang dalagang taong ahas na patay kay Sinag. Nagkakamali ka, Rina. Hindi ko siya inagaw sa iyo dahil nagmamahalan kami. Mabilis ding napatayo si Rain mula sa pagkakaupo at bahagyang napaurong dahil patuloy ang paglapit ng taong ahas. Nabakas na bakas sa mabagsik nitong pagmumukha ang matinding galit. Akin si Sinag. Akin lamang, naiintindihan mo ba? Ako ang nararapat sa kanya. Kami ang nababagay. Hiyaw nito at pagkatapos ay nanggigigil siyang sinakal at inihagis sa malayo. Tumama naman ang noo ng dalaga sa nakauslim bato at naramdaman nito ang pagsigid ng kirot. Umaagos din ang sariwang likido na nagmumula roon. Hindi pa siya nakakabawi nang muling lapitan ng babaeng taong ahas at hampasin ng buntot. Muli siyang tumilapon sa malayo dahilan para mamilipit siya at mapaigik sa sobrang sakit. Lalo na sa may ibabang bahagi ng kanyang tiyan sa tapat ng kanyang puson. Naramdaman din niyang tila babasa yata ang pagitan ng kanyang mga hita. Nang tignan niya tipuin yun ay gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil dinurugo siya. Akmang muling lalapit ang babaeng ahas kay Rain nang hangos na dumating si Raya at silang dalawa naman ang nagpanlaban. Tagisan ng lakas at bilis ang dalawa, kalmot dito kalmot doon, lingkisan at sabunutan, hampasan ng mahahaba nilang mga buntot. Ang huling natandaan ni Rain bago tuluyang panawan ng ulirat. Samantala, kanina pa nag-aalala si Sinag sa dalawang babae, paano'y biglaan siyang nakaramdam ng kaba. Hindi talaga niya maintindihan ng sarili at kanina pa nagpapaikot-ikot sa loob ng lungga. At hindi mapakali. Kanina pa kasi umalis ang dalawang yun pero hindi pa nagbabalik. Kinutuban na din siya na baka may masama nang nangyayari. Hindi na rin niya kayang maghintay. Susundan na lamang niya ang dalawa dahil parang alam naman niya ang lugar na pinuntahan ng mga ito. Isang malakas na hampas pa ng buntot ang pinakawala ni Raya at humagis na sa malayo ang puting taong ahas na naghihina. Pagkatapos ay mabilis yung gumapang palayo at tumakas. Nawala sa makapal na damuhan. Agad na dinaluhan ni Raya ang walang malay na dalaga. Naiiyak siya sa itsura nitong duguan. Hindi naman nagtagal at dumating na rin si Sinag sa lugar na yon at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang ulo dahil tumambad sa paningin niya ang kaawa-awang itsura ng kasintahan. Mabilis niyang binuwat si Rain at inutusan ng kapatid na sunduin at papuntahin sa kanilang lungga ang mahal nilang ina. Samantala, hindi naman nagtagal at nakakita na ng liwanag ang grupo ni Rex. Kung hindi sila nagkakamali ay iyon ang hangganan ng yungib. At halos matulala silang lahat sa napaka-perpektong lugar na tumambad sa kanila pagkalabas sa dulo niyon.
Isang napakaganda at malaparaisong lugar. Hindi sila makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Pero totoo nga, hindi sila nananaginip lamang. Napakaganda ng lugar na yun at napakabirhen. Marami ring kakaibang halaman at mga hayop na tanging doon lamang yata nila nakita sa buong buhay nila. Tunay na isang malaking discovery ang kanilang natagpuan at paniguradong lilikha iyon ng malaking katanyagan sa kung sino man ang maglalathala. Walang tigil sa pagkuha nila ng mga larawan at samples sa mga kakaibang nilalang at halaman nilang nakikita roon. Gumagala pa ang mga mata ni Rex at patuloy na naghahanap dahil nagbabaka sakali siya na baka naroon din sa lugar na yon. Matatagpuan ang halamang matagal na nilang hinahanap. Ang halamang naging dahilan ng pagkawala ni Rain, ang Encanto Flower. Samantalang sa lungga naman ni Sinag ay nag-aalala ang lahat. Magmadali ka anak, tunguhin mo ang liblib na kuweba. Kumuha ka ng bulaklak ng nepya. Kailangan yun ng kasintahan mo para maampat ang sugat niya. Nagmamadali namang utos ng ina ni Sinag. Halos pasbukin naman ng binatang taong ahas ang lahat ng alabok sa daan papunta sa liblib na kuweba upang kumuha nga ng milagrosong bulaklak na siyang magpapaligtas sa pinakamamahal na kasintahan. Nagingit-ngit din siya sa galit sa kababatang si Rina, ngunit masigit na nararamdaman niyang galit sa sarili dahil ito ang naging bunga ng pagkukunyaring pakikipaglapit niya sa kanyang kababata. Siya ang masigit na dapat sisihin sa masamang nangyari. Kung may masamang mangyayari kay Rain ay hindi niya mapapatawad ang sarili. Kinakailangan din niya magmadaling makabalik dahil buhay ng kasintahan ang hinahabol niya. Kailangan magamot ng kanyang ina ang mga sugat nito at pagdurugo dahil putlang-putla na ito. Samantala, patuloy namang ginagalugad ng grupo ng mag-amang Rex ang napakagandang paraiso na kanilang natuklasan. Patuloy din ang pagsasaliksik ng mga ito at pagkuha ng mga samples. Humanda ka anak dahil paniguradong ito na ang susi para makilala ang pangalan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Masayang ngisi naman ang isinukli ng binata sa sinabi ng ama. Sa totoo lamang ay hindi na rin siya makahintay sa nalalapit na kasikatan. Ngunit ang masaya nilang pag-uusap ay napukaw na may mapansing tila liblib na kuweba sa hindi kalayuan. May napansin na rin silang animoy mahabang nilalang na lumabas mula sa loob niyon. Kundi sila nagkakamali ay parang malaking ahas yata iyon. Sa bilis nga ng pangyayari ay hindi sila sigurado kung ahas nga ba talaga yun o hindi. Nagmamadali na lamang nilang pinuntahan ng kuweba at sama-samang pinasok. Pagdating sa loob ay napanganga silang lahat sa nadiskubre. Ang napakagandang kuweba ay may maliit na talon at masaganang tumutubo roon ng Encanto Flower, ang halamang matagal na nilang pinaghihirapang hanapin. Napakarami nga ng mga yon at tunay na nangingislap sa ganda. Ang napakagandang puting kulay at higit sa lahat ay walang katulad ng bango. Paniguradong kung kasama lamang nila si Rain ngayon ay tiyak na labis ang magiging tuwa nito. Dahil sa wakas pagkaraan ng maraming taon ay tagumpay nilang nahanap ang misteryosong bulaklak na magbibigay sa kanila ng katagumpayan sa larangang napili. Wala rin silang sinayang na oras at agad na pinagpipitas ang mga naggagandahang bulaklak at saka isinako. Nagtatawanan pa sila habang ginagawa iyon. Ano pat sa mabilis na sandali ay parang dinaanan ng malakas na bagyo ang lugar na yon. Sinimot nilang lahat ng mga halaman at walang itinira. Katwiran pa ng ama ni Rex ay kailangan nila ng maraming samples upang mapag-aralan nilang mabuti dahil hindi tiyak kung kailan sila muling makakabalik sa mahiwagang lugar na yon dahil lubhang mapanganib. Kung sa bagay ay may katwiran nga naman ang kanyang ama, sobrang pag-aalala naman ang naramdaman ni Sinag para kay Rain dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay ang dalaga. Maputlang-maputla pa rin ang kulay ng kanyang mahal. Kung pwede nga lamang sana niyang akuin ang lahat ng nararamdaman nitong sakit, ay ginawa na niya kanina pa. Natapos na itong gamutin ng kanyang ina pero hindi pa rin bumabalik ang kamalayan. Pumatak tuloy ang luha ni Sinag sa labis na pagkaawa rito. Anak, ipanatag mo ang iyong kalooban dahil ligtas na siya sa panganib, pati ng magiging apo ko. Napatunghay tuloy si Sinag dahil sa sinabi ng kanyang ina. Labis din ang kanyang pagkagulat dahil hindi niya inaasahan yon. Ano po ina?
Buntis po si Rain. Oo anak, magiging tatay ka na. Sabay tapik nito sa kanyang balikat. Magiging tatay na ako? Totoo po ba yan, ina? Hindi ka ba nagbibiro? Tanong niyang muli dahil hindi talaga siya makapaniwala. Tignan mo tong damuho na ito. Bakit hindi ka ba naniniwala sa sarili mong ina? Ako ba'y kailan nagbiro sa iyo ha, Sinag? Napasuntok na lamang si Sinag sa hangin sa labis ng katuwaan. Natatawa naman ang naging reaksyon ng inang si Amalia. Pagkatapos sinaluluhang hinawakan ni Sinag ang mga kamay nito at saka hinalkan. Maraming salamat, ina. Salamat talaga't ginamot mo si Rain. Hindi mo lang alam kung gaano ho talaga kahalaga sa akin ito. Salamat din dahil sa kabila ng pagsuway ko sa inyo ni Ama ay hindi mo ko itinakbil ni hindi ka nagalit sa akin. Tinanggap mo pa rin ho ako at higit sa lahat tinanggap mo si Rain para sa akin. At habang sinasabi yun ay nanunungaw ang luha niya. Ito ang tandaan mo, anak. Ang ina kailanman ay hindi kayang tiisin at itakwil ang kanyang anak dahil ako ang nagluwal sa iyo. Laman ka ng aking laman at dugo ka ng aking dugo. Naiintindihan kita kung umibig ka man sa hindi natin kauri dahil ang pag-ibig ay tunay na mahiwaga. Hindi natin mapipili kung sino man ang ititibok ng ating puso. Lubha itong makapangyarihan na kahit ang mga imposibleng bagay ay pwede mong magawa alang-alang lamang sa iyong minamahal. Nandito lang ako palagi, anak, sa oras na kailanganin mo ko. Mga katagan naging dahilan para tuluyang bumukal ang mga luha ni Sinag habang nakasubsob sa kandungan ng ina at parang batang umiiyak doon. Inaalo naman ito ng matanda at pinatatahan. Napakapalad ko ho dahil nagkaroon ako ng isang inang kagaya mo. Salamat ho talaga, ina. Salamat din sa diwata ng bundok dahil ikaw ang nagluwal sa akin. Naku kang bata ka, walang anuman. Masaya ako na makitang masaya ka. O siya, kami uuwi na ng iyong kapatid dahil baka hinahanap na kami ng ama mo. Siya, tumahan ka, nakakaiyak. Huwag ka ring mangangamba dahil gigising rin ang kasintahan mo maya-maya lamang. At alagaan mo magiging apo ko, ha, maliwanag ba? Paalam na nito sa kanya kasabay ng malamyos na pagtapik sa mukha niya. Nangiti naman ng maganda si Sinag dahil muli na namang pinalakas ng ina ang kanyang loob. Ngunit kinabukasan na magkamali si Rain ay gumising ito nang may malaking pagtataka kung nasaan lugar siya. Salamat naman mahal at nagising ka na. Pinag-alala mo ako ng husto. Nabungaran naman ni Rain ng isang estrangherong mukha na tinatawag siyang mahal. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa iyo, ha? Kasabay ng paghalik ni Sinag sa noo nito, ngunit malakas siyang itinulak ng dalaga. Teka, bakit mo ako hinahalkan? Sino ka? Bakit mo rin ako tinatawag na mahal? At saka nasaan ako? Mahal ako to. Hindi mo ba ako nakikilala? Ngunit umiling ang dalaga. Palatandaan na hindi nito naaalala at nakikilala ang kaharap. Nagpilit din itong bumango mag-isa at tumayo mula sa kinahihigaan. Pagkatapos ay mabilis na iginala ang paningin sa paligid hanggang sa mapadako ang paningin niya sa kalahating katawang ahas ng lalaking kaharap. Dahilan para mapatili ito ng malakas at takot na nagsumiksik sa isang sulok. Dahil hindi pala tao ang lalaking kaharap niya, kundi isang taong ahas at nasa loob siya ng isang malaking lungga. Huwag kang lalapit. Rain, ako ito si Sinag, ang kasintahan mo. Lumayo ka. Wala akong kasintahang halimaw. Si Rex, siya ang kasintahan ko. Nahulog ako sa bangin at oh my God. Nalilitong iyak ng dalaga. Nagtatakbo rin itong lumabas ng lungga habang nagsusumigaw ng tulong. Nagpumilit rin itong maglambitin at mangunyabit sa mga sanga ng punong kahoy kahit nahihirapan hanggang sa tuluyang makababa ng bangin at mabilis na tumakbo sa loob ng kakahuyan. Napatungo na lamang si Sinag. Alam niyang bumalik na ang alaala ni Rain at ang masaklap ay hindi siya nito nakilala. Hindi rin siya nito naaalala. Siguro ang nakatatak sa alaala ni Rain ay ang bagito pa rin niyang itsura noon. Noong una silang magkakilala, ibang-iba na kasi ang pisikal niyang itsura ngayon, kaya siguro hindi siya nabukaan nito nang muling bumalik ang alaala.
Dagdag pang mayroon nga rin siyang buntot ng ahas. Dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Paano na ngayon ang gagawin niya? Gayong lubha siyang kinatatakutan ng dalaga. Paano na ang kanilang pagmamahalan? Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim at kusang namuo ang mga luha. Bahala na. Susundan na lamang niya ang dalaga dahil baka mapahamak ito sa gitna ng gubat. Susuyuin na lamang niyang muli si Rain at magpapakilala. Hindi siya basta-basta susuko. Gagawin niya ang lahat. Mahalin lamang siya nitong muli. Napakasakit pala sa pakiramdam na itanggi ng taong pinakamamahal. Para tuloy piniga ng gusto ang kanyang puso dahil ang sinambit ng labi ni Rain nang bumalik ang alaala nito ay ang pangalan ng lalaking kalambingan at kasuyo nito dati bago pa man ito nahulog sa rumaragas ang tubig ng ilog noon. Samantala, patuloy pa rin ginagalugad ng grupo ni Rex ang kagubatan ng paraisong yon. At mas marami pa silang nakita at natuklas ang ibang mga kakaibang halaman at mga hayop. Bawat species ng mga hayop at halaman ay hindi talaga nila pinapalagpas na makuhanan ng sample. Tunay ngang isang napakalaking discovery ang kanilang natagpuan. Ngunit saglit silang natigilan sa ginagawa dahil parang may nauulinigan silang boses ng babae na humihingi ng tulong at nagmumula ang boses na yun mula sa may kakahuyan. Oo nga't tama, boses nga yun ng isang babae na humihingi at kilalang kilala ni Rex kung kaninong tinig iyon. Walang iba kundi sa kasintahan niyang si Rain. Rain? Ikaw ba yan, Rain? Ganting sigaw ng binata at mabilis ring tinakbo ang kakahuyan para puntahan ng kasintahan. Nasaan ka, Rain? Nasaan ka? Ako ito si Rex. Nandito ako, babe. Hindi nga nagtagal nakita nila ang isa't isa. Grabe ang tuwa ni Rex ng sandaling yon at agad na niyakap ng mahigpit ang kasintahan. Hindi rin niya naiwasang siniil ito ng halik sa labi. Salamat naman, babe, at natagpuan na kita. Sinasabi ko na nga ba't buhay ka? Napaiyak na lamang si Rain ng sandaling yon. Nanginginig rin ang katawan niya sa pinagsamang pagod at takot. Takot sa nilalang na sumusunod sa kanya. Rex, may sumusunod sa akin. Isang ahas. Taong ahas. Tama, taong ahas, Rex. Taong ahas? Oo, Rex. Nagising ako sa lungga niya at sa palagay ko'y sinusundan niya ako ngayon. Ngatal pa rin niyang pagkukwento. May taong ahas sa lugar na ito, Rain? Sunod-sunod na tango ang isinagot niya sa kasintahan. Halatang nagsasabi talaga ng totoo ang dalaga dahil nababasa sa mga mata nito ang matinding takot. O Rain, salamat naman at ligtas ka. Singit naman ng ama ni Rex na si Rigor sa kanilang pag-uusap. Pinag-alala mo kami ng husto. Tiyak na matutuwa ang daddy mo ngayong natagpuan ka na namin. Nasaan po pala si Dad, Uncle? Ba't hindi niyo po siya kasama? Kasalukuyang may sakit ang daddy mo, Rain, dahil siguro sa lungkot ng pagkawala mo. Pero ngayong nahanap ka na namin ay tiyak na muli siyang gagaling. Wala namang nasabi ang dalaga. Umiyak na lamang siya nang umiyak at muling yumakap kay Rex. Tama na, babe. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na, okay? Patawarin mo ako dahil hindi man lamang kita na iligtas nung sa pagkakahulog mo sa bangin. Naiintindihan ko, Rex. Hindi mo naman kasalanan yon dahil isa yung aksidente. Muli na naman siyang niyakap ng mahigpit ng binata at siniil ng halik sa labi. Iyon naman ang tagpong nadatnan ni Sinag. Hindi may paliwanag ang sakit na naramdaman ng binatang taong ahas nang makita ang pagkakalapat ng labi ng dalawa. Parang hiniwa ng biglaan ang puso niya at pinira-piraso ng pinong-pino dahil sa hapdi. Nagulantang naman ang mga kalalakihan sa biglaang pagdating ng isang taong ahas sa lugar na yon. Hindi sila makapaniwala na mayroon pala talagang ganoong nilalang. Siyang sinasabi kong taong ahas, Rex. Mabilis namang turo ni Rain. Biglaan ring bumalik ang panggagatal nitong takot. Nanlalaki naman ang mga mata ni Rex at ang ama nitong si Rigor sa pagkakakita sa nilalang. Dahil isang taong ahas nga ang nasa kanilang harapan. Buhay na buhay at gumagapang. Totoo nga palang mayroong nilalang na kagaya nito. Akala nila isa lamang iyong kwentong bayan
nalikha lamang ng malilikot na pag-iisip ng mga manunulat. Rain, halika na. Bumalik na tayo sa ating lungga, pakiusap mahal ko. At nakakapagsalita rin pala ang taong ahas na yun gaya ng mga tao. Bagamat natatakot ay nagtataka naman si Rain dahil kanina pa siya tinatawag na mahal ng taong ahas na yon. Sa isipan niya ano ba talaga ang nangyari sa kanya at nagising na lamang siya na nasa piling ng taong ahas na ito. Naguguluhan rin siya at litong-lito sa nangyayari. Parang nagsusumamo sa kanya ang taong ahas. Nababasa niya sa mga mata ng nilalang na hindi naman ito masama o kaya ay mabangis. Pero mas nangibabaw sa kanya ang pagkatakot dito kaya sunod-sunod siyang umiling at mas lalong nagsumiksik sa bisig ni Rex. Grabing lungkot naman ang naramdaman ni Sinag sa naging ekspresyon ng mukha ng dalaga at sa ginawa nitong sunod-sunod na pag-iling. Palatandaan lamang iyon na ni Katiting ay hindi talaga siya nito nakikilala dahil takot na takot talaga sa kanyang presensya. Napatungo na lamang siya nalaglag ang mga balikat. Hulihin ang taong ahas na yan! Narinig na lamang din niyang sigaw at utos ng matandang lalaki. Naalarma naman si Sinag at nagsimulang mataranta. Ngunit huli na dahil hindi niya namalayang nabitag at nasilo na pala siya ng mga kalalakihan. Nagwawala siya ng nagwawala kaya nagkagulo sa lugar. Malakas rin niyang ibinasiwas ang mahabang buntot para makawala sa pagkakatali dahilan para magtalsikan ng mga kalalakihan sa malayo at naging dahilan para magkaroon ng mas higit na komosyon. Ngunit pinilit pa rin niyang lumapit kay Rain para magmakaawa at himuking sumama sa kanya pabalik sa lungga pero inakala ng mga ito na sumusugod siya kaya pinaputukan na siya ng mga armas ng mga kalalakihan. Nagulat si Sinag sa hapding dulot ng mga armas na yon sa kanyang katawan. Masyadong mahapdi at masakit. Bumaon pa yun at tumago sa malalapad niyang kaliskis. Alam ni Sinag na wala siyang magiging laban sa dami ng mga kalalakihang may hawak na armas. Nakamamatay ang armas ng mga ito at pwede siyang mapaslang. Gusto pa niyang mabuhay para kay Rain at sa magiging anak nila kaya mas pinili niyang tumakas. Mabilis siyang gumapang patungo sa kagubatan ngunit dinig niyang hinahabol siya ng mga ito. Samantalang gusto na sanang pigilan ni Rain ang mga kasama sa nais mangyari ng mga yon. Nahulihin ng taong ahas para pag-eksperimentuhan. May kung ano ring nararamdaman ng puso niya na waring tumututol ngunit hindi lamang niya matukoy kung ano. At isa rin siyang biologist at alam niyang napakalaking katanyagan ang ibibigay sa kanila ng taong ahas na yon. Malamang rin na ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon upang makilala rin at magkaroon ng mataas na pangalan sa larangang napili. Dahil naman sa tinamong sugat, kung kaya't hindi makagapang si Sinag ng mabilis at habang patuloy siyang tumatakas ay walang tigil din siyang pinagbababaril ng mga yon. Pakiwari niya anumang sandali ay maaabutan siya ng mga armadong kalalakihang tumutugis sa kanya dahil patuloy ang kanyang panghihina. Dumating nga ang sandali na tuluyan na siyang napasubsob sa lupa dahilan para mabilis siyang mahuli at naikutan ng mga yon. Duguan siya at sugatan at hindi na makagapang pa. Sa pagkakataon ring yon ay parang katapusan na niya. Hindi niya magagawang makatakas pa. Rinig rin niya ang tagumpay na pagtatawanan ng mga kalalakihan at ang malalakas nilang pag-aapiran. Umiikot din ang paningin niya na para bang unti-unting nagdidilim. Sa nagdidilim na paningin ay nasulyapan pa niya ang paglapit sa kinaroroonan niya nang magkahawak kamay na sina Rain at Rex. Tagpong tuluyang nakapagpahina sa kanya kaysa sa mga malalim na sugat na kanyang natamo. Napakasakit ng tanawing iyon sa kanyang damdamin at hindi niya naiwasang lumuha ng lihim. Sa nagdideliryo niyang diwa ay ganito na lamang ang huli niyang naidalangin. O mahal na diwata ng kabundukan, pakinggan mo nawa ang huli kong kahilingan. Sa iyo ko na po ihahabilin ang aking mahal. Pag-iingatan mo nawa at subaybayan ang aming magiging anak. Ipinauubaya ko na po sa inyo ang lahat. At pagkatapos ay kusang pumikit ang kanyang mga mata. Hindi naman namalaya ni Rain na kusa na palang pumapatak ang luha niya pagkakita sa taong ahas na nakahandusay sa lupa na tila wala ng buhay. Para kasing may bahagi rin ng puso niyang nasugatan ng sandaling yon. Talagang naguguluhan siya sa nararamdaman. Bakit kaya ganun na lamang ang epekto sa kanya ng nilalang?
Ano ba talaga ang malaking kaugnayan nito sa kanyang buhay? Pilit niyang ikinakalma ang sarili dahil baka awa lang naman ang kanyang nararamdaman. Ngunit paano nga kaya kung totoo ang sinasabi nito na ito raw si Sinag? Pero imposible yon dahil hindi naman aasang nakilala niyang binatilyo nun sa isang malaparaisong lugar. Saka malayong malayo ang pisikal nilang itsura. Nang masiguro naman ng mga kalalakihan na hindi na kumikilos pa ang taong ahas, ay agad nilang ikinapos ang buntot niyon at katawan at siniguradong hindi na makakawala pa. Nilapitan din iyon ng mag-amang Rex at Rigor at agad na sinuri at pinulsuhan. Buhay pa ito, Rex. Nawalan lang ng ulirat dahilan siguro ng mga tama ng bala, pero tumitibok pa ang puso nito. Dahil sa sinabi ng ama ni Rex ay bahagyan nakahinga naman ng maluwag si Rain. May bahagi ng puso niya ang natutuwa sa nalamang humihinga pa pala ang nilalang. Hindi lamang niya ipinahalata ang nadaramang pagkatuwa. Kinuhanan din nila ito ng larawan, ganon din ang dugo at kaunting laman para gawing samples. Mas mainam siguro kung madadala natin ang taong ahas na ito sa laboratorio natin sa lungsod para mas mapag-aralan. Suwestyon ng ama ni Rex. Halata din ang malaking interes nito sa nilalang habang patuloy nitong sinusuri iyon at pinag-aaralan. Agad namang sumang-ayon si Rex sa ama pero hindi si Rain. Sapat na siguro ang larawan at mga tissue samples na nakuha natin sa kanya. Iwanan na lamang natin siya sa lugar na ito. Tutol ng dalaga. Awang-awa pa rin siya sa taong ahas na nakahandusay sa kanilang harapan at walang awang ginapos ng mga ito. Para ring may nag-utos sa kanyang hawakan man lamang ang nilalang, ngunit muli ay pinigilan lamang niya ang sarili. Pero binaliwala ng ama ni Rex ang kanyang sinasabi at sa halip ay pinag-utos pa nitong balutin na nang dala nilang lambat ang kawawang nilalang para tuluyan nilang madala sa lungsod. Pakiusap, iwan na lamang natin dito ang nilalang na yan. Kung dadalhin natin siya sa lungsod ay baka hindi na niya kayanin pa. Sa daan palang pababa ng bundok ay paniguradong baka mamatay na siya sa patuloy na pagkaubos ng dugo. Tutol muli ni Rain at pangungumbinsi pero nagbingi-bingihan lamang ang mag-ama. Natataranta na rin talaga ang dalaga dahil kita niyang binubuhat na ang nilalang ng kanilang mga kalalakihan. Oo mga biologist tayo, Rex, pero wala tayong karapatang abusuhin ang likas na yaman ng isang lugar. Trabaho lamang natin pag-aralan sila at obserbahan pero hindi para paslangin at alisin sa natural nilang tahanan. Ngunit kinalma lamang siya ni Rex sa tinakbayan. Leave it to me, Babe, okay? Hindi mo ba naiisip na ang taong ahas na yan ang magiging susi ng ating kasikatan? Sa oras na makita ng madla ang nilalang na yan, ay paniguradong magiging tanyag na tayo sa buong mundo. Ayaw mo ba nun, Rain? Hindi ba't pangarap nating makilala sa buong mundo? Ito na yon. So bakit pa natin palalampasin ang pagkakataon? Pero... Wala nang pero, babe. Bakit ba sobrang pag-aalala mo sa nilalang na ito? Babe, this is our time to shine. Para na rin ito sa atin, okay? Para sa mas magandang kinabukasan ng ating magiging pamilya. So better leave everything to me, okay? Ako nang bahala sa nilalang na ito. Wala nang nagawa ang dalaga para pigilan ng mag-amang Rex at ang mga tauhan nito. Ipinaubaya na lamang din niya kay Rex at sa ama nito ang tungkol sa taong ahas dahil sa isang banday may katuwiran naman ng mga ito. Mga biologist nga sila at hindi na nga dapat pinapalagpas ang ganoong kagandang pagkakataon. Kasalukuyan na nga tinatahak ng grupo ang daan pabalik ng yungib habang usong-usong ang katawan ng walang malay na taong ahas. Maputlang-maputla na rin ang nilalang dahil patuloy ang pagkaubos ng dugo. Para namang nakikisimpatya sa walang malay na taong ahas ang panahon dahil unti-unting dumidilim ang kalangitan at maya-maya pa'y bumuhos ang napakalakas na ulan. Kasabayan nakabibinging pagkulog at pagguhit ng matatalim na kidlat sa papawirin. Talagang nakikiramay ang langit sa kasawi ang nararanasan ni Sinag. Ngunit hindi man lamang natinag ang grupo ni Rex sa paglalakad patungo sa yungib. Halos hindi na rin nila makita ang paligid dahil sa kapal ng bumabalot na hamog. Kaya mas lalo pa nilang binilisan ang paglalakad upang makarating kaagad doon. Hindi naman nagtagal ay tagumpay nilang narating ang yungib, ngunit parang may malaking mali.
Dahil mula sa malayo'y tanaw nilang laksalaksang mga hayop na tila nakaharang sa bunganga niyon at waring naghihintay talaga sa kanilang pagdating. Iba't ibang grupo ng mga hayop ang nakabalandra sa kanilang dinaraanan. Merong nasa lupa at meron ding lumilipad sa papawirin. Halos lahat na yata ng klase ng hayop ay nandoon na at ang iba pa ngayon lamang nila nakita sa tanang buhay nila. Parang may sariling isip ang mga yon at lahat ay nakatingin sa kanila, mababangis at umaangil, waring mga galit. "Ano yan? Bakit sila nakaharang sa daan?" Namamanghang tanong ng ama ni Rex matapos silang magkatinginan. "Ano pang hinihintay niyo mga ungas? Paulanan sila ng bala!" Umalingaw-ngaw naman ang nakabibinging putok ng baril sa lugar na yon. Nangamoy pulbura na rin ang simoy ng hangin na humahalo sa patuloy na pagsusungit ng panahon. Ngunit ang mga hayop ay hindi man lamang natinag sa kanilang pwesto, bagkus ay parang mas lalo pang dumami ang kanilang bilang. Waring mas nagalit ang mga yon dahil rinig nila ang kanilang mga nakakatakot na pag-aangilan. Pero hindi rin sumuko ang grupo. Tinadtad muli nila ng bala ang mga hayop, binaril ng binaril hanggang sa tuluyang maubos ang kanilang bala. Pagkatapos ay sandaling nanahimik ang kapaligiran at nang mahawi ang makapal na usok ng pulbura, ay bahagya silang napaurong dahil sabay-sabay nang lumalapit sa kanila ang mga galit na mga hayop. Nabalutan naman ng pagkabahala ang grupo at nagsimulang matakot sa posibleng mangyari sa kanila sa mga bunganga ng mababangis na hayop. Pinaikutan ng mga yun ang grupo nila at handa na silang salakayin ng walang ano-ano, ay dumagundong ang nakabibinging kulog na sinundan ng sunod-sunod na kidlat sa kalangitan. Kasabi pang paglitaw ng nakakasilaw na liwanag. Mula sa liwanag ay sumulpot ang figura ng isang napakagandang babae na nadaramtan ng busilak na puting kasuotan. Mahaba at alon-alon ang buhok at may koronang nayari sa mga naggagandahang mga bulaklak. Ang kanyang isang kamay ay may hawak ring nangingislap na kulay gintong baston. Napakaganda ng babae at bawat mabining kilos nito ay lumilikha ng kakaibang halina sa bawat matang nakatingin sa kanya. Natigilan ng grupo sa kanilang nasaksihang kababalaghan. Sa paligid ay kita rin nilang lahat ng hayop doon ay napatigil at mga nakayuko ang mga ulo na waring nagbibigay pugay sa misteryosong babaeng dumating. "Sino kayong mga lapastangang basta na lamang pumasok sa aking paraiso? Hindi nyo na iginalang ang pagiging pribado ng lugar na ito. Kinibunin nyo at pinakialaman ng hindi nyo pag-aari. Naglagay ako ng hangganan upang ikubli ang lugar na ito sa mga mata ninyong mga mortal upang protektahan ang nalalabing uri ng hayop at halaman. Ngunit ano ang ginawa nyo? Sinimulan nyo na namang abusuhin at sirain ang natitirang paraiso sa mundo. Lubhang masama ang inyong hangarin at ang inyong mga puso. Isinusumpa kong kahit isang bagay na kinuha nyo sa lugar na ito ay hindi nyo mapapakinabangan. Kahit isang alaala sa napakagandang paraiso na ito ay mabubura sa inyong isipan sa oras na lisanin nyo ang aking paraiso. Magpasalamat kayo sapagkat hindi ako lubosang masama. Ayaw kong mabahira ng kahit isang patak ng maruming dugo ang aking paraisong tahanan." Anito sa mahinahon ngunit maotoridad na boses. Marahan ring humakbang ang diwata patungo sa kinaroroonan ni Rain at bumulong. "Lahat ay makakalimutan mo, babae, pero hindi makakalimot ang iyong puso." Mahina at malamyos nitong wika. Sa isang kumpas rin ang kamay ng diwata ay nagliparan patungo sa kinaroroonan nang nakahimlay na sisinag ang ilang malalaking ibon at dinagit ang katawan nito. Mabilis yung inilipad ng mga ibon sa papawirin hanggang tuluyang mawala sa kanilang paningin. Kung saan dadalhin ng mga ibon, ang walang malay na binatang ahas ay tanging ang mahiwagang babaeng iyon lamang ang nakakaalam. Sa isang iglap ay nawala at naglaho din ng misteryosong babae sa kanilang harapan. Natigil na rin ang malakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at isa-isa nang nilisan ng mga hayop gubat ang lugar na yon. Naiwan namang tulala ang grupo dahil hindi sila makapaniwala sa nasaksihang hiwaga. Nagmamadali na lamang nilang sinimulang tahakin ng lagusan upang lisanin na ang lugar na yon. Ayaw na nilang magtagal pa doon dahil baka ikapahamak na nila
Batid nilang wala na silang magiging laban sa mahiwagang babae na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Samantala, ibinaba naman ng malalaking ibon ang katawan ng binatang taong ahas sa itaas ng burol, sa ibabaw ng malapad na bato kung saan nag-aalay ang mga taong ahas ng kani-kanilang handog para kay Bathala. Nagkataon namang patungo sa lugar na iyon ang ama ni Sinag para mag-alay ng iba't ibang prutas. Mula sa malayo'y kita niyang ibinaba ng naglalaki ang ibon sa ibabaw ng malapad na bato ang katawan ng isang taong ahas na sugatan at nag-aagaw buhay. Napabilis ang paglapit ng matanda sa lugar ng mapagsinuwang taong ahas na yon dahil walang iba iyon kundi ang kanyang anak na si Sinag. "Mahabaking Bathala, anong nangyari sa iyo, anak ko?" Napaiyak na lamang ang matanda dahil sa nakitang nakakahabag na kalagayan ng anak. "Pakiusap, Diwata, mahal na Diwata ng bundok. Tulungan mo ko. Iligtas mo sa kamatayan ng anak ko. Nagsusumamo ako sa iyo. Anak, gumising ka. Pakiusap, lumaban ka at huwag mo na kaming iiwan." Sa kauna-unahang pagkakataon, ang matigas na ama ni Sinag ay lumuha at tumawag ng habag sa itaas. Patuloy pa rin ang pagtangis nito at pagsusumamo. Pero maya-maya lamang ipinahid nito ang luha dahil may naalala. "Kapit lang, anak ko. Kukuha lang ako ng bulaklak ng nepya para magamot ko ang mga sugat mo, ha. Huwag kang susuko. Hintayin mo ang pagbabalik ko." Aalis na sana ang matandang ahas para kumuha ng mahiwagang bulaklak nang magpakita sa harapan niya ang Diwata ng kabundukang iyon. Agad naman napayukod ang matanda pagkakita sa presensya nito. Nagpasalamat siya dahil dininig nito ang kanyang pagtawag. Ngunit, "Huwag mo nang abalahin ang sarili mo sa pagkuha ng bulaklak dahil inubos na iyon ng mga sakim na mga mortal na nakapasok sa ating paraiso." Sa sinabi ng Diwata ay agad na nawalan ng pag-asa ang matandang ahas. Nangingipuspos itong napaupo sa lupa. "Kung ganon, mahal na Diwata, anong lunas sa anak ko? Sabihin mo sa akin at lahat ay kaya kong gawin mabuhay lamang siya. Kahit ibigay ko pa ang sarili kong buhay, kapalit ng buhay niya ay gagawin ko." Matinding pagsusumamo ng matandang taong ahas sa Diwata. Punong-puno rin ito ng pakiusap. Oo nga't nagawa niyang itakwil ang sariling anak, ngunit walang sino mang ama ang gustong pumanaw ang sariling dugo at laman, lalo't nasa kanyang harapan at kitang-kitang nag-aagaw buhay. "Pakiusap, mahal na Diwata ng bundok. Tulungan mo ko. Batid ko ang kalapastanganan at kasalanan ng nagawa ng anak ko dahil nagpapasok siya ng babaeng mortal sa ating paraiso. Ngunit kaya lamang niya nagawa yun dahil ang babaeng yun ay kanyang iniibig." Lubang nabagbag naman ang kalooban ng Diwata sa nakikitang pagmamakaawa ng matandang taong ahas para mabuhay lamang ang anak nito. "Huwag ka nang manangis, nilalang, dahil pagbibigyan ng langit ang iyong pakiusap." At mabini nitong ikinumpas ang hawak nitong gintong baston. Mula doon ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Bumalot ang liwanag na iyon sa nag-aagaw buhay na si Sinag. Unti-unti namang umangat ang katawan ng binatang taong ahas at lumutang iyon sa hangin habang pumapaikot ditong lumilipad ang mga nagliliwanag na libu-libong puting paru-paro. Sabay-sabay ang mga iyong dumapo sa katawan ng binatang ahas at lumikha ng nakakasilaw na liwanag. Nang mapawi ang liwanag ay makikitang payapa ng nakahiga ang binatang taong ahas sa ibabaw ng malapad na bato, ngunit hindi nakababakasan ng kahit anumang sugat. Bumalik na rin sa natural ang mga kulay ng balat nito. Tuwang sinugod naman ito ng yakap ng natutuwang ama dahil ligtas na sa panganib ang kanyang mahal na anak. "Maraming salamat, mahal na Diwata. Maraming salamat po." Isang simple at napakagandang ngiti lamang ang isinukli ng Diwata sa nagpapasalamat na ama. Pagkatapos ay mabilis na rin itong naglaho sa lugar na yon. Unti-unti namang binalikan ng malay si Sinag, ngunit paulit-ulit din itong binabanggit ang pangalan ng kanyang mahal. "Rain, pakiusap mahal, wag mo akong iwan." Maya-maya pa'y dahan-dahan na nitong iminulat ang mga mata na waring galing lamang ito sa napakalalim na panaginip. Nayakap namang muli ito ng kanyang ama dahil sa labis na pagkaawa. Di man batid ng matandang ahas ang buong pangyayari, ngunit alam niya
na nagdurugo ang puso ng kanyang kawawang anak. Kawawa kong anak, napakasama kong ama dahil nagawa kitang itakwil dahil lamang sa hindi kita nauunawaan. Patawad anak ko, ngayon ay batid ko na nagmahal ka lang ng labis. Hindi mo naman kasalanan ang lahat. Hindi mo naman mapipili kung kanino titibok ang puso mo. Napakadakila ng pag-ibig mo para sa babaeng yon. Pangako anak, simula sa araw na ito'y uunawain na kita. Palagi na ako nasa likod mo sa hirap man o kalungkutan, lalo't higit sa ligaya. Naluha naman si Sinag dahil sa sinambit na yon ng kanyang ama. Sa wakas napatawad na siya nito at naintindihan. Salamat ama, salamat at napatawad mo na ako. Paumanhin ko naging pasaway ako. Lagi na lang ako nagbigay ng sakit ng ulo sa iyo. Tapos na yun anak, huwag mong alalahanin yon. Magsimula tayong muli. Pero wala na si Rain ama, iniwan na niya ako. Sumama na siyang pabalik sa lalaking kanyang kauri. Nakita ko siyang lumalabas ng yungib sa aking panaginip. Malungkot at lumuluha niyang kwento sa ama. Makinig ka sa sasabihin ko sa iyo anak. Naniniwala ka ba sa tunay at wagas na pag-ibig? Tumango naman ang binatang ahas. Kung ganun ay dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kung talagang puro at mahal ka ng dalagang tagalupa, masusumpungan niyang muli ang daan pabalik rito sa ating paraiso. Napaikbi tuloy si Sinag sa sinabi ng ama, ngunit hindi na siya umaasa pa na babalik si Rain dahil nakita niya sa mga mata ng dalaga ang labis na pagkatakot sa kanya. Samantala, tagumpay namang nakalabas ng lagusan ng grupo ni Rex, kaya lamang ilabis ang kanilang pagtataka kung ano ang ginagawa nila sa paanan ng talon dahil wala silang matandaang kahit na ano. Meron din silang hawak-hawak ng mga sako at lalagyan, ngunit ng kanilang silipin ay wala namang mga laman yon. Ganun na rin naburado ang lahat ng kuha ng kanilang mga kamera. Walang kahit isang larawang nakasave doon. Ang natatandaan lamang nila hinahanap nila si Rain sa kabundukang yon dahil sa pagkawala nito at ngayon ngay nakatayo na ang dalaga sa kanilang harapan. Nagtitinginan na lamang sila kung ano ang nangyari, ngunit kahit isa'y walang makapagbigay paliwanag. Si Rain ay ganun din. Walang mapigang paliwanag sa kanilang isipan kung bakit siya naroon. Liban na lamang sa isang napakagwapong imahe ng lalaki nang biglang sumagi sa kanyang isipan at parang espesyal yon sa kanyang puso. Sa pagkakatanda niya nahulog siya sa bangin diretso sa ilog pagkatapos ay wala na. Hindi na niya alam ang mga kasunod na nangyari. Nagdesisyon na lamang silang lahat na lisanin ang kabundukang yon at magbalik na sa lungsod dahil wala ang talagang pakay nila. Naalala lamang ng isip nila na may hinahanap lamang silang nawawalang si Rain, pero heto na nga at kasama na nila. Wala nang dahilan para magsitagal pa sila sa kagubatang yon. Mag-iisang buwan na rin buhat noong lisanin ni Rain ang paraiso ng mga taong ahas. At bawat araw na lumipas na wala si Rain sa piling ni Sinag ay tunay na parang isang bangungot. Araw-araw ay alipin siya ng lungkot at pagdurusa. Aanhin pa niyang mabuhay kung hindi rin lamang kasama ang kanyang sinisinta. Siguro kung magkauri lamang sila ni Rain ay hindi sana siya iiwan ng dalaga. Kung sana'y mayroon lamang siyang mga pa ay hindi niya sinapit ang masakit na kasawiang yon. Nasaan ka na mahal ko? Magbalik ka na sana sa piling ko. Piping dalangin niya habang nakatunghay sa nagniningning na mga bituin sa langit ng gabing yaon. Kinalimutan mo na nga ba akong talaga? Kinalimutan na nga ba talaga ako ng iyong puso? At nakakatulugan na niya ang ganoong kalungkutan. Araw-araw na lamang ay matamlay ang binatang ahas at walang sigla. Awang-awa namang nakapanood sa kanyang kasawian ng mga magulang at kapatid na si Raya. Kung may magagawa lamang sana sila para maibsan man lamang ang nadaramang sakit ng binatang ahas, ay kanilang gagawin manumbalik lamang ang dating sigla at saya nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng binatang taong ahas ay may isang pares na mga matang laging nakamasid sa kanyang nararanasang pagdurusa. Walang iba kundi ang diwata ng kabundukan. Hanga ito sa pag-ibig na inuukol nito sa dalagang dayo sa kanilang paraiso. Ang pag-ibig nito sa nasabing babae ay dalisay at walang kapantay.
Sa simula't simula pa lamang ay alam na ng Diwata ang ginawang pagpapapasok ng binatang taong ahas sa dalagang mortal sa kanilang tagong paraiso. Lahat naman ay hindi nalilihim sa taglay niyang kapangyarihan sa lugar na yon. Bawat pangyayari ay kanyang nababatid at siya ang piping saksi sa pag-iibigan ng dalawang nilalang. Magandang gabi sa iyo, Ginoo. Malamyos nitong bati kay Sinag. Nabigla naman ng binatang taong ahas sa biglaang pagpapakita sa kanya ng magandang diwata ng kabundukan. Agad din siyang yumukod doon upang magbigay galang. Mahal na diwata, karangalan kong makita kayo sa lugar na ito. Pagpasensya niyo na lamang po't nadatnan niyo ang pagtangis ko. Nakayukod niyang hingi ng paumanhin. Nauunawaan at nararamdaman ko ang iyong pagdurusa sa pagkawala ng babaeng iniibig mo, Sinag. Naririnig ko rin ang iyong kahilingan. Batid kung gaano ka ngayon nangungulila sa iyong sinisinta. Gusto mo bang magkaroon ng mga paa? Diretsyong tanong ng diwata sa kanya. Napalunok na masisinag sa inaalok ng diwata at agad na nagningning ang mga mata. Dahil sa sinabi nito'y parang nagkaroon at nabuhayan siya ng pag-asa. Kung mamarapati niyo po sana, mahal na diwata, gusto ko po talaga magkaroon ng mga paa. Nang sa gayon ay hindi na ako katakutan ni Rain at magkaroon na ng pag-asa ang pag-ibig ko sa kanya. Kung ganun ay makinig ka sa sasabihin ko, Sinag. 2 linggo mula ngayon ay magtungo ka sa ikapitong bundok na natatanaw mula rito. Doon ay may isang tagong kuweba. Gamitin mong idinidikta ng iyong damdamin at ihahatid ka nito sa paraiso ng Diyosa ng Kalikasan. Kinakailangan makuha at mainom mo ang nektar ng nag-iisang bulaklak ng nepya na kristal. Ang kulay nito habang humihiling ka ng isang kahilingan. Ang mahiwagang nektar na natatanging bulaklak na yon ay ang tanging susi para magkaroon ka ng mga paa. Tandaan mo, binata, kinakailangan mainom mo ang nektar ng mahiwagang bulaklak habang tinatabunan ng buwan ng araw. Isang duyog ba, mahal na diwata? Tama, Sinag. Isang duyog. Sa madaling salita ay eclipse. Kung saan panandali ang magkakaroon ng kadiliman sa ating paraiso, sa katanghaliang tapat. Ngunit hindi madali ang pagkuha sa bulaklak dahil ang nasabing bulaklak ay may mapanganib na bantay na handa ring ibuwis ang sariling buhay alang-alang sa makapangyarihang bulaklak na kanyang binabantayan sa mahabang panahon. Ngunit maniwala ka sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagsuko. Yaan ang magiging susi upang matalo mo ang bantay ng mahiwagang bulaklak na yon. Paliwanag ng diwata. Tumango-tango naman ang binatang taong ahas at matamang tinatandaan ang lahat ng ibinili ng magandang diwata. Lahat ay gagawin ko, mahal na diwata, para sa pag-ibig ko kay Rain. Alam kong mapanganib ang gagawin ko, pero kung yan lamang ang tanging paraan para magkaroon ng pag-asa ang pag-ibig ko kay Rain, ay walang takot kong susuungin. Kung ganon, Ginoo, naway magtagumpay ka sa iyong hangarin. Ani ng diwata at unti-unting naglaho sa harapan ni Sinag. Batid ni Sinag na pwede nga niyang ikapahamak o ikamatay ang pagkuha ng mahiwagang bulaklak, pero handa siyang sumugal para makuha yon. Ang masikip niyang ikamamatay ay kung tuluyan nang mawawala sa kanyang buhay si Rain. Simula naman nang dumating na sa lungsod si Rain ay hindi na nawala sa kanyang isipan ang imahe ng isang lalaki at habang tumatagal ay mas lalo yung lumilinaw sa kanyang balintataw. Madalas din siyang nakatulala at malalim na nag-iisip kung sino ang lalaking yon na laging umuukupa ng kanyang diwa. Ipinilig-pilig niya ang ulo. Hindi siya dapat nag-iisip ng ibang lalaki dahil isa yung kataksilan sa kasintahang si Rex. Lalo pa ngayon na inaayos na nila ang nalalapit nilang pagpapakasal. Minamadali ni Rex ang kanilang kasal dahil katuwiran ng binata ay doon din daw naman tutungo ang kanilang relasyon. At mas na-realize din daw nito ang kahalagahan niya nang siya ay mawala sa kabundukan. Babe, okay ka lang? Kanina ka pa tulala. May problema ba? Ha? Wala naman, Rex. Medyo sumamalang ang pakiramdam ko. Bigla kasing umikot ang paningin ko. Totoo naman yon. Napansin niyang lagi na lamang sumasama ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw at may napapansin din siyang pagbabago sa kanyang katawan
dahil tumataba siya at unti-unting umuumbok ang sinapupunan. Kung nagkataon nga lamang na may nangyari sa kanilang dalawa ni Rex ay baka isipin niyang nagdadalang tao na siya, pero wala pang namamagitan sa kanilang dalawa ng nobyo. Iginagalang siya nito hanggang sa makasal daw silang dalawa, at isa pa'y hindi rin siya dinatnan ng buwan ng dalaw nitong huling buwan, at napakatakaw niyang kumain ng maasim na prutas. Kinabukasan naman habang abala siya sa pakikipagsiksikan sa loob ng grocery store para bumili ng mga personal niyang pangangailangan ay biglaan na lamang siya nakaramdam ng masidhing hilo at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Nagising na lamang siya sa isang loob ng klinik ng nasabing pamilihan. Dok, ano pong nangyari sa akin? Hinimatay ka, Iha, habang namimili. Pero huwag ka mag-alala dahil normal lang yan sa kondisyon mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? Ano pong kondisyon? Napangiti naman ng doktor sa kanyang katanungan. Nagdadalang tao ka, Iha, kaya normal lamang ang makaramdam ka ng hilo. Pero lilipas din naman yan pagkaraan ng ilang pang buwan. Talagang nagulat siya sa sinabi ng doktor at nawala ng kulay ang labi at hindi siya makapaniwala. Siya ay buntis. Pero paano siya mabubuntis sa pagkakatanda niya ay walang gumagalaw sa kanyang lalaki, lalong hindi naman si Rex. Hindi pwedeng mangyaring nagdadalang tao siya. Kanino? Malapit na siyang ikasal sa kanyang nobyo. Baka nagkakamali lamang ang doktor na tumingin sa kanya. Kaya nang makabawi ng lakas ay sumaglit muna si Rain sa drugstore para bumili ng pregnancy test. Nang makauwi sa kanilang tahanan ay agad niyang ginamit iyon upang muling magulat at madismaya lalo sa naging resulta nito. 2 guhit ang malinaw na nakikita ng kanyang mga mata. Isa lamang ang ibig sabihin nun na siya nga'y totoong nagdadalang tao. Hindi nga nagsisinungaling ang doktor na tumingin sa kanya kanina. Gulong-gulo tuloy ang isipan niya. Buntis nga siya ngunit sino ang ama? At paano na lamang kapag nalaman ni Rex na nagdadalang tao nga siya? Paano niya ipapaliwanag sa nobyo ang lahat? Kung pati siya mismo hindi alam kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Nakatulog si Ray na hilaman luha ng gabing yon dahil sa matinding pag-iisip. Sa kanyang malalim na pagtulog ay dinalaw siya ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip ay may kasama siyang isang lalaki at sobrang saya raw nilang dalawa habang magkahawak ang kamay sa isang magandang lugar na tila isang paraiso. Hanggang sa nakita niyang unti-unti silang pinaghihiwalay ng isang mahiwagang puwersa at pinipilit siyang ilayo sa lalaki. Habang papalayo ay nakikita niya ang kabuuang itsura ng lalaki. Kalahati ng katawan nito ay ahas. Isang taong ahas. Ngunit sa kanyang panaginip ay hindi man lamang siya natakot sa anyo nito. Umiiyak din siya ng umiiyak sa kanyang panaginip. Nagising si Ray na pawis. Napahagulgul din siya ng tuluyan. Hindi niya alam kung bakit apektado siya sa kanyang napanaginipan at parang totoong-totoo iyon. Ramdam na ramdam din ng kanyang puso ang matinding pangungulila para sa nilalang na yon. Naisip niya tuloy na hindi kaya may kinalaman ng nilalang na yon sa kanyang hindi may paliwanag na pagbubuntis. O baka ang taong ahas na yon ang ama ng kanyang anak, ngunit saan niya ito hahanapin? Isa lang din ang naisip ni Ray na nararapat gawin. Kailangan niyang makipaghiwalay kay Rex dahil sa kanyang kalagayan. Hindi na siya malinis tulad ng inaasahan nito. Ayaw na niyang patuloy na lokohin ng binata at isa pa'y kailangan niyang alamin kung sino ang ama ng kanyang magiging anak. Malakas ang kutob niyang may kinalaman talaga ang taong ahas na nasa kanyang panaginip. At dahil parang yun din ang idinidikt at ibinubulong ng kanyang puso, sa lalong madaling panahon ay kailangang alamin niya ang totoong nangyari sa kanya nang siya'y mawala sa kabundukan ng Sierra Madre. Kung kinakailangan muling magbalik doon ay gagawin niya. Isa lang naman ang pinag-aalala niya, maiiwan niya ang amang naratay sa banig ng karamdaman. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi matukoy ng mga doktor ang totoong sakit ng kanyang daddy. At simula nang magkasakit ito ay hindi na talaga gumaling pa. Kinabukasan naman, tuluyan na nga nakipaghiwalay si Rain kay Rex. Naawa siya sa binata ngunit kailangan niyang maging tapat dito. Bakit Rain? May nagawa ba ako mali? May pagkukulang ba ako? Wala kang pagkukulang, Rex. Nasa akin ang mali.
Nakatungong sagot niya. Kung ganun ibigyan mo ko ng magandang paliwanag kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin na rin. Hindi mo na kailangan malaman pa. Ayoko masaktan ka ng labis. Pero Rain, kailangan kong malaman ang dahilan. Dahil buntis ako, Rex. Hindi na ako malinis kagaya ng inaakala mo sa akin. Dagling napaamang naman ang binata sa pinagtapat ng dalaga at napasuntok sa pader. Kanino? Sino? Sino ang ama ng dinadala mo? Maniniwala ka bang hindi ko rin alam? Oh God, Rex, hindi ko alam. Nalilito rin ako. Gulong-gulo ako. Iiling-iling naman ang binata na waring hindi naniniwala sa mga sinasabi niya. For goodness sake, Rain, mga biologist tayo at lahat ay may paliwanag sa mga bagay-bagay na nangyayari. Kung yung reproduction nga ng hayop at halaman ay may paliwanag, tao pa kaya? Parang nang iinsulto nitong Turan. Hindi ko na kailangan marinig ang sasabihin mo, Rex. Ang mahalagay nakikipaghiwalay na ako sa iyo ng maayos. Nasa iyo na yun kung maniniwala ka o hindi. Paalam, Rex. Salamat sa lahat. Pinupunasan ng luhang pagpapaalam ng dalaga. Hindi na niya kailangan marinig pa ang mga panunumbat na manggagaling sa bibig nito. Dahil ayaw na niyang dagdagan pa ang kanyang mga alalahanin, hindi iyon makabubuti sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Masakit para sa kanya ang pakikipaghiwalay na yun kay Rex dahil naging mahalaga sa kanya ang lalaki, ngunit ginagawa lamang niya ang alam niyang nararapat at tama. Samantala, dumating naman ang araw na pinakahihintay ni Sinag. Ngayon na ang araw na sinabi ng diwata na magkakaroon ng eclipse. Maaga rin siyang naglakbay sa gubat upang marating ang ikapitong bundok. Ayaw na ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang at kapatid dahil lubharaw na mapanganib iyon, ngunit buo na talaga ang kanyang desisyon. Hahanapin at kukuhanin niya ang natitira at mahiwagang bulaklak ng nepya upang maging karapat-dapat kay Rain. Hanggang sasapitin niya ang kuwebang sinasabi ng diwata at pinasok. Madilim sa loob niyon at tuyo ang simoy ng hangin. Mainit rin ang singaw ngunit hindi niya yun alintana. Binaybay rin niyang makipot, mahaba't pasikot-sikot na daan hanggang sa makarating siya sa tila hangganan at walang makitang lagusan. Hindi rin siya kababakasan ng kahit na kaunting takot, sa halip ay masigla pa nga siya dahil ito na lamang ang natatanging pag-asa upang magkaroon muli ng katuparan ng pag-ibig niya kay Rain. Iginala rin niya ang paningin sa kabuuan ng yungib at naganap ng pwedeng lusutan. Ngunit wala. Sa halip ang nakita niya isang napakagandang paru-paro na kulay pinagsamang asul at rosas. Sinundan niya yun ang sinundan at namalaya na lamang niya na wala na siya sa loob ng kuweba at sa halip ay nasa isang banyagan lugar na siya ngunit napakaganda. Masigit pa sa ganda ng paraiso ng mga taong ahas. Lantay ng kristal ang lugar na yon, ngunit nakamamanghang may nabubuhay pa rin doong mga kakaibang halaman na wala na sa kanilang paraiso. At sa dako paroon ay may isang nagniningning na kuweba siyang natanaw na parang nayari sa mga nagkikislapang uri ng mahalagang mga bato. Mabilis niyang tinungo iyon at pinasok. At sa loob ng kuweba sa pinakasentrong bahagi ay tumambad sa kanyang isang pangkaraniwang uri ng halaman. Ni hindi makapukaw ng pansin iyon dahil napakapayak ng itsura, ngunit parang may nagbubulong sa kanya na iyon ang halamang kanyang hinahanap. Pero yun nga ba talaga ang halamang kanyang hinahanap o baka nagkakamali lamang siya? Hindi kasi talaga aakalain ng sino man na isang mahiwagang halaman ang nakatanim doon. Akman nalapitan niya sana yun nang magsimulang umuga ang kapaligiran. Parang bigla ang nagkaroon ng malakas na paglindol. Bumuka rin ang kristal na sahig at mula sa mga natipak na kristal ay bumulaga sa kanyang harapan ng isang dambuhalang nilalang. Isang puti at napakalaking serpiente. 10 beses din yung mas malaki kaysa sa kanya at ang malalapad nitong kaliskis ay nagniningning na animoy brilyante. Sino kang hangal na kinambala ang mahimbing kong pagtulog? Dumadagundong na tanong ng dambuhalang nilalang at isa pala itong babaeng serpiente. Hindi nakakibo si Sinag sa pagkagulat at paghanga sa dambuhalang nilalang na yon. Di yata't kahit nakakasindak at napakalaki ng ahas na yon ay tunay na napakaganda sa kanyang paningin.
Parang kahit dampi lamang ay ayaw niyang saktan ng dambuhalang ahas. Magaan ang pakiramdam niya sa serpyenteng nasa kanyang harapan. Magsalita ka, binata. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Balak mo rin bang kunin ang mahiwagang bulaklak? Ngayon ngaywaring umuusok na ang ilong ng dambuhalang nilalang dahil sa galit. Nagkakanda-utal-utal naman si Sinag sa pagsagot. Tama po kayo. Gusto ko pong kunin ng bulak. Ngunit hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang hampasin siya ng buntot nito. Tumilapon siya sa kristal na sahig ng kuweba. Napainat din siya sa sakit na pagkakatama ng kanyang balugbog. Lapastangan! Sino kang pangahas upang kunin ang mahiwagang bulaklak na aking binabantayan sa nakalipas na 100 taon? Nakikiusap po ako sa iyo. Hindi po ako lalaban. Alam ko pong napakahina ko kumpara sa inyong lakas. Kailangan ko lang po ng nektar ng bulaklak para magkaroon ng mga paa. Para maging karapat dapat sa babaeng aking mahal. Pakiusap niya sa nilalang habang iniinda pa rin ang matinding sakit ng katawan. Isa ka palang mahinang nilalang. Paano ko ibibigay sa iyo ang bulaklak ni hindi mo nga kayang ipagtanggol ang iyong sarili? Lumaban ka, lalaki! Hamon muli ng dambuhalang ahas, sabay hampas muli ng tusok-tusok nitong buntot sa kanya. Tumilapon namang muli si Sinag sa kristal na pader ng kuweba. Ngayon ay mas malakas na yon at hindi na niya magawang makabangon pa dahil waring nagkabali-bali na ang kanyang mga buto. Mabilis din siya nitong inukutan at nilingkis, kaya mas napahiyaw siya sa ibayong sakit. Hindi talaga ako lalaban. Wala akong karapatan para saktan man lamang ang isang napakamakapangyarihan at isang napakagandang babaeng serpiente. Lubos po ang paggalang ko sa mga kababaihan. Pag nilabanan kiti, para ko na rin nilabanan at sinaktan ang mahal kong ina, ang kapatid kong babae, at lalo't higit sa lahat ang pinakamamahal kong babae. Bahagya namang natigilan ng dambuhalang nilalang sa madamdamin niyang sinambit. At waring tinitigan siya ng maladyamante nitong mga mata. Hinang-hina na rin siya dahil pakiramdam niya nagkadurog-durog na yata ang mga buto niya sa higpit ng pagkakalingkis nito. Ngunit kahit payata paslangin siya ngayon din ng dambuhalang ahas, ay hindi pa rin siya lalaban dahil hindi talaga siya pumapatol sa mga babae. Isa yung napakalaking kaduwagan para sa kanilang mga kalalakihan. Napatingala din si Sinag sa bubong ng kuweba at nakitang tumatagos pala doon ang sikat ng araw, kung kaya't kitang-kita rin niya ng mga sandaling yun ang unti-unting natakpan ng buwan ng araw. Kasalukuyan nang nagaganap ang eclipse sa kalangitan. Nalungkot at napatungo na lamang ang binatang taong ahas. Ngayon ay tuluyan na yatang maglalaho ang pag-asa niyang magkaroon ng paa para maging karapat-dapat kay Rain. Bali hanggang dito po muna yung ikalawang parte ng Paraiso ng mga Engkantong Ahas. Bali susundan nga po natin ito ulit kaagad. Yun lamang po. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy pa rin sumusuporta. Lalo na sa mga nagko-comment at mga naglalike ng bidyong ito. Yun lamang po. Maraming salamat po muli.